Gabing Mayo 14 na 2021 sa Laging Handa Border Crossing sa Tarlac. Isa sa pinakaabalang land border crossing na nag-ugnay sa Pilipinas at China, na natiling abala ang lahat kahit gabi na. Sa ilalim ng matitinding ilaw ng mga poste, parang walang katapusang pila ng higanteng kalabaw ang mga container truck na naghihintay sa kanilang customs clearance. Bandang 2:00 ng madaling araw, natanggap ni Police Major Renato Santos, pinuno ng Anti-Smuggling Unit ng Bureau of Customs sa border crossing, ang isang kritikal na balita mula sa kanyang confidential informant. Isang refrigerated container truck na may plaka mula sa isang probinsya sa Timog Luzon ang kasalukuyang naghahanda para sa clearance. May matibay na indikasyon na may dala itong ipinagbabawal na kargamento. Hindi tinukoy ng informant kung ano eksakto, pero binigyang diin niya na malaking problema ang shipment na yon. Agad na nag-utos si Major Santos ng espesyal na inspeksyon. Ang puting prime mover na minamaneho ni Juan de la Cruz ay pinapasok sa restricted inspection area kung saan may modernong X-ray scanning system. Si Juan, isang lalaki sa bandang 40 anyos na may matigas at batikang itsura, ay nanatiling kalmado. Ipinakita niya ang mga dokumento na nagsasabing frozen seafood ito para i-export sa China. Mukhang lehitimo ang lahat ng papeles. Pero habang dahan-dahang dumadaan ang truck sa X-ray machine, kumunot ang noo ng technician sa control room. Sa screen, lumitaw ang mga kakaibang hugis sa loob ng container, pahaba, pare-pareho ang hugis, at nakaayos ng napakalinis, hindi katulad ng ordinaryong kahon ng isda o hipon. Humihiling kami ng pisikal na inspeksyon, ang utos sa radyo. Nang marinig ni Juan na kailangang buksan ang seal at suriin ng mano-mano ang kargo, nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Agad siyang bumaba ng truck at nilapitan si Major Santos. Sinubukang makipagtalo. "Sir, hindi po pwede." Sabi niya na may halong pamamanhik. High-grade seafood po ito na nangangailangan ng mahigpit na kontrol sa temperatura. Kung bubuksan po natin ngayon, ang biglaang pagbabago sa temperatura ay sisira sa buong batch na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Pakiusap po, maging maunawain kayo. Ang pag-iwas at halatang pagkabahala ng driver ay lalong nagpalakas sa pagdududa ni Major Santos. Ang kanyang propesyonal na instinto bilang isang veteranong pulis sa hangganan ay bumulong na mas nakakatakot pa ang nakatago sa loob kaysa sa karaniwang ipinagbabawal na kargo. Buksan ang seal. Matigas niyang utos ng walang pag-aalinlangan. Sa harap ng desisyon ng mga otoridad, wala nang nagawa si Juan. Pinutol ang steel seal at binuksan ang mabigat na pinto ng container. Sa sandaling iyon, nagsimula ang bangungot. Isang bugso ng napakalamig na hangin na may kasamang malakas na amoy ng pagkabulok ang bumuga palabas. Hindi ito amoy ng sariwang isda kundi nakakapanindig balahibong amoy ng kamatayan. Kusang umatras ang lahat ng naroroon. Sa matitinding ilaw ng flashlight, natigilan silang lahat. Walang styrofoam boxes na naglalaman ng isda o hipon. Ang buong espasyo ng 40-foot refrigerated container ay naging isang rolling morgue. Dose-dosenang bangkay ng tao, nakabalot sa itim na plastik ng walang kaayusan, nakasalansan mula sahig hanggang halos bubong, parang frozen na karne. Ang hangin ay naging makapal at ang katahimikan ay labis na naririnig mo ang tibok ng sarili mong puso. Si Major Santos, bagaman nakaharap na sa maraming kaso, ay naramdaman na tuyo ang kanyang lalamunan. Si Juan de la Cruz ay napaluhod sa lupa, nanginginig ang buong katawan. Agad na inilagay ang buong border crossing sa pinakamataas na alerto. Lockdown ang crime scene at patuloy na nagriring ang mga radyo. Iniulat agad ang kagyat na impormasyon sa Police Regional Director ng Tarlac at sa pamunuan ng Philippine National Police. Binuo agad ang espesyal na Inter-Province Task Force sa direktang pamumuno ni Police Brigadier General Arnel Reyes, Chief ng Criminal Investigation and Detection Group. Mula noon, hindi na lamang smuggling ang insidente. Naging isa ito sa pinakabarbarikong kaso ng mass murder at human trafficking na natuklasan sa Pilipinas. Sa crime scene, sinimulan ng forensic team ang kanilang trabaho. Ang pagkuha ng mga bangkay mula sa container ay napakahirap at nakakatakot. Sa kabuuan, 30 bangkay, lalaki at babae, karamihan napakabata pa, ang natagpuan na nakakulong sa yelo. Asul na ang kanilang balat, walang buhay ang mukha, dilat pa ang mga mata na sumasalamin sa matinding takot bago mamatay. Ang container ay hindi basta sasakyan, ito ay isang mass coffin. Sa interrogation room, naharap si Juan de la Cruz sa mga batikang investigador. Sa simula, matigas siya.
Driver lang po ako. Sabi niya ng kalmado pero nanginginig ang boses. May nag-utos lang po na magkarga ng frozen cargo. Sinabi nilang frozen na baboy para i-export sa China. Malaki po ang bayad, 50,000 para sa isang biyahe, at humingi sila na huwag buksan ang seal dahil quarantine. Mahirap po ako kaya nawala. Ang ulirat ko sa pera. Sumusumpa po ako sa Diyos na wala akong ideya na may mga bangkay sa loob. Mukhang makatwiran ang kwento para sa isang outsider, pero para sa mga investigador, puno ito ng butas. Walang lehitimong exporter ng baboy ang magbibigay ng ganyang kalaking bayad na may peking dokumento. Kaya imbis na magtalo, pumili si Police Colonel Dante Reyes ng psychological approach. Inilagay sa harap ni Juan ang close-up photos ng mga bangkay. Tatlong mukha na puno ng takot kahit deformed na ng lamig. Tingnan mong mabuti, sabi ni Colonel Reyes na malalim pero matigas ang boses. Hindi ito baboy. Ito ay mga tao. Maaaring sila ay mga anak ng isang ina, asawa ng isang lalaki, magulang ng isang pamilya. Sa kasong pagpatay at mass transport ng bangkay, alam mo na kung ano ang pinakamataas na parusa. May pagkakataon ka pa para maging saksi imbis na mastermind. Sabihin mo sa amin kung sino ang nasa likod nito. Ang mga larawan at salita ay tuluyang nabagsak ang depensa ni Juan. Matapos ang maraming oras ng matinding pagtatanong, sumuko siya. Inamin niyang alam niyang hindi ordinaryong kargo ang shipment pero hindi niya inaasahan na mga bangkay ng tao. Ang lahat, pag-upa ng sasakyan, paghahanda ng container, pag-aayos ng kargo, ay iniutos ng isang lalaking nagngangalang Mang Tano, kilala rin bilang Boss Tano, direktor ng recruitment agency na pangarap na buhay sa isang probinsya sa Central Luzon. Habang nagpapatuloy ang interogasyon, sa isang makeshift morgue, sinuri ng pinakamalaking forensic team ang 30 bangkay habang unti-unting natutunaw ang yelo. Nabunyag ang mga nakakatakot na lihim, lahat ng biktima ay namatay 2 hanggang 3 araw bago ilagay sa container. Pare-pareho ang sanhi, asphyxiation sa masikip na espasyo kasabay ng epekto ng malaking dosis ng tranquilizer. May bakas ng ineksyon sa braso ng marami, malalim na marka ng plastic zip ties sa pulso at bukong-bukong. At ang pinakakatakot na pagtuklas, sa 30 bangkay ay mga malusob na kabataang lalaki at babae na may mga lumang peklat ng operasyon na tinahi ng walang kaayusan. Nawawala sa ilan ng isang bato, sa ilan ay bahagi ng atay, sa iba naman ay kornea. Hindi lamang human trafficking ito, isa ring transnational organ trafficking syndicate. Hindi lang nila ipinagbibili ang lakas paggawa. Pinaghiwa-hiwalay din nila ang mga tao para sa tubo. Ang galit sa puso ng task force ay umabot sa sukdulan. Sa proseso ng pagkakakilanlan, natuklasan ng isang forensic examiner ang maliit na tattoo ng lotus flower sa balikat ng isang babaeng biktima. Tumugma ito sa database ng missing persons, si Maria Ria Reyes, 22 anyos mula sa mahirap na bayan sa Tarlac. Nawala siya 1 linggo na ang nakaraan matapos sabihing pupunta siya sa electronic factory sa China sa pamamagitan ng rekomendasyon ng reputableng recruitment agency na pangarap na buhay na nangangako ng madaling trabaho na may mataas na sahod. Sa meeting room ng task force, nakatayo si Colonel Reyes sa harap ng puting board. Sa isang tabi ang larawan ni Maria Ria Reyes, sa kabilang tabi ang pangalan ni Mang Tano at ang pangarap na buhay. 2 bagay na tila walang koneksyon noon ay ngayon ay pinag-ugnay. May unang biktima na natukoy at unang suspect sa Pilipinas. Agad na naging sentro ng investigasyon ang pangarap na buhay. Mukha itong lehitimong negosyo, malaking kumpanya na maraming beses nakatanggap ng parangal para sa recruitment ng overseas workers. Si Rinaldo Mang Tano Cruz, ang direktor, ay kilalang negosyante, pilantropo, at madalas lumalabas sa media bilang mabuting tao na nakatuon sa kabataan. Pero alam ni Colonel Reyes na matandang lobo ito na nagtatago sa balat ng tupa. Kailangan nila ng ebidensya mula sa loob. Binuo ang detalyadong plano sa pag-infiltrate. 2 pinakabatikang pulis, E. Esilio Valdez at E. Sarah Gomez, nagpanggap bilang magpinsan mula sa mahirap na probinsya na desperadong maghanap ng trabaho para baguhin ang kanilang buhay. Madali silang napasok sa opisina ng pangarap na buhay. Propesyonal ang lugar, puno ng parangal sa dingding. Nakipagkita sila kay Director Rinaldo Cruz. May nakakaakit na karisma siya. Nagpakita ng simpatya sa kanilang sitwasyon at naglalarawan ng maliwanag na hinaharap, trabaho sa pag-assemble ng electronic components sa malalaking pabrika sa China, panimulang sahod na maaaring umabot sa 100,000 piso kada buwan,
Walang kwalifikasyon na kailangan, sagot ang lahat ng gasto sa paglalakbay at processing. Kailangan lang ibigay ang at cellphone para sa formalities, at walang contact sa pamilya hanggang matapos ang maikling training sa dormitoryo ng kumpanya para sa kultura at disiplina sa trabaho. Kinagabihan ding iyon, kasama ang humigit kumulang 20 kabataan, dinala sila ng bus sa isang lihim na lokasyon sa labas ng lungsod, ang tinatawag na dormitoryo. Pero sa katunayan ay malaking warehouse na napapaligiran ng matataas na pader at barbed wire. Sa loob, iba na ang kapaligiran, masungit na gwardiya na may maraming tattoo. Walang pag-asa sa mukha ng mga kabataang nauna ng dinala roon. Iniulat ni Leo at Sarah ang lahat sa task force. Natagpuan nila ang pugad ng demonyo, transit station, kung saan ikinukulong ang mga biktima bago ipadala. Natuklasan ang pattern, bawat ilang araw may bagong grupo, bawat isa hanggang 2 linggo sa hating gabi ay may refrigerated truck na umaalis at hindi na bumabalik ang mga pasahero. Nagpadala si Sarah ng emergency report, 20 katao ang aalis kinabukasan ng gabi. Bagong death ride na naman. Inilagay ang task force sa pinakamataas na alerto. Naharap sila sa mahirap na desisyon, kung sasalakayin nila agad ang warehouse, maililigtas ang 20 biktima at ang 2 undercover, pero magtatago ang buong network, lalo na ang mastermind sa China. Kung hahayaan nila, mapanganib ang buhay ng 20 kabataan at ng 2 pulis. Matapos ang matagal na pag-iisip, gumawa si Colonel Reyes ng matapang na desisyon. Hindi natin sasalakayin ang warehouse. Parang pagputol lang ng galamay ng pugita yon. Hahayaan nating magpatuloy ang shipment pero maglalagay tayo ng mas malaking lambat, isang lambat na walang isda ang makakalusot. Binuo ang detalyadong plano na tinawag na malaking lambat, may koordinasyon ng maraming ahensya. Kinagabihan, sa loob ng warehouse, inutusan ang grupo na magtipon. Nagdala ng box meal at bottled water ang mga tauhan ni Mang Tano, sinabing kailangan nilang kumain at uminom para magtagal sa mahabang biyahe. Alam ni Leo at Sarah na hinaluan ng malaking dosis ng tranquilizer ang tubig. Habang hindi nakatingin ang gwardya, gumawa si Leo ng maliit na kaguluhan. Sa kaguluhan, mabilis na pinalitan ni Leo at Sarah ang kanilang bote ng ordinaryong tubig. Uminom ang iba ng walang pag-aalinlangan. Makalipas ang ilang sandali, lahat sila ay nawalan ng malay. Sa labas, daan-daang pulis ang lihim na pumalibot. Gumamit ng thermal cameras at drones ang surveillance team. Eksaktong hating gabi, dumating ang refrigerated container truck. Binuksan ang pinto ng warehouse. Isa-isa, inilagay ang mga biktima sa loob ng container na parang paninda. Nagpanggap si Leo at Sarah na walang malay at isinama rin. Sinara ang pinto. Sa dilim at lamig, lihim na inactivate ni Leo at Sarah ang Macro Vita device. Pagkaalis ng truck, ibinigay ang unang utos. Alpha Team, kumilos! Sinalakay agad ang tirahan ni Rinaldo Cruz. Nahuli siya nang walang pagkakataong makipag-ugnayan sa kahit kanino. Samantala, tahimik na hinabol ang truck sa liblib na kalsada. Sinusubaybayan ito ng hindi nakikitang network ng pulis. Matapos ang halos 2 oras, sa highway patungong Tarlac, itinanghal ang peking aksidente sa trapiko na nagpilit sa truck na huminto. Mula sa dilim, sumalakay ang daan-daang pulis. Sinara ang lahat ng labasan. Pulis ito! Huwag gumalaw! Ang malakas na boses sa megaphone ay umalingaw-ngaw. Kinontrol ng Special Action Force ang lahat ng kriminal sa truck. Sumugod ang assault team sa container. Ginamit ang heavy-duty bolt cutters para sirain ang padlock. Binuksan ang pinto. Sa loob, halos 20 katao ang nakahiga, walang malay pero buhay pa. Agad na sumugod ang medical personnel. Inilabas at binigyan ng first aid ang mga biktima. Report, ligtas po ang lahat, sabi ni Leo nang hindi maitago ang kanyang paginhawa. Dumating si Colonel Reyes sa pinangyarihan. Tiningnan niya ang loob ng container at ang mga biktimang unti-unting binubuhay. Nagtagumpay ang kanyang mapanganib na sugal. Hindi lang nailigtas ang 20 buhay, nadakip din ang lahat ng mahahalagang link sa sindikato sa Pilipinas. Kasabay nito, iniulat na nahuli rin si Rinaldo Cruz. Ganap na tagumpay ang Operasyon Malaking Lambat. Pero alam ni Colonel Reyes na hindi pa tapos. Ang tunay na laban para durugin ang transnational network ay nagsisimula pa lamang. Sa interrogation, tuluyang umamin si Mang Tano. Inilarawan niya ang buong sistema, ang pangarap na buhay ay perpektong front. Dinadaya ang mga kabataan gamit ang matamis na pangako.
Sa warehouse, kinukuha ang A, pinuputol ang komunikasyon sa pamilya. Bago ipadala, dinadrob sila ng malakas na tranquilizer. Ang good cargo ay ipinapadala para sa casino, brothel, o forced labor. Ang defective goods, yung namatay sa suffocation, ay kinukuhaan pa rin ng organs para ibenta sa black market. Iyon ang dahilan kung bakit may mga bangkay na kulang ang internal organs. Inamin din niya ang pinuno ng buong network, isang Chinese mastermind na kilala bilang A Hao o Wang Weihao, na nagpapatakbo mula sa isang lihim na pasilidad na nagkukubli bilang seafood processing plant sa kabilang panig ng hangganan. Sa pamamagitan ng Interpol, naipasa ang lahat ng impormasyon sa Chinese police. Ilang araw pagkatapos, sinalakay nila ang pasilidad. Nahuli si Wang at ang kanyang grupo doon mismo. Natagpuan ng dose-dose ng biktima na nakakulong at isang makeshift operating room na puno ng bakas ng dugo at medikal na kagamitan. Ganap na nawasak ang buong transnational syndicate. Sa Regional Trial Court ng Tarlac, binuksan ang espesyal na paglilitis na nakakuha ng atensyon ng buong bansa. Sa likod ng korte, yakap-yakap ng mga kamag-anak ang larawan ng kanilang mahal sa buhay, namumula ang mga mata sa luha. Sa harap, tahimik na nakayuko ang mga akusado mula kay Reynaldo Cruz, Juan de la Cruz hanggang sa mga gwardya. Matapos ang mga araw ng pagtatalo, ibinigay ng hukuman ang hatol, parusang kamatayan kay Reynaldo Cruz bilang mastermind sa pagpatay, human trafficking, at organ trafficking. Habang buhay na pagkakakulong kay Juan de la Cruz bilang aktibong kasabwat. Mabibigat na sentensya sa iba pang miyembro depende sa antas ng pagkakasala. Sa kabilang panig ng hangganan, pinakamabigat na parusa ang ibinigay kay Wang Weihao at sa kanyang grupo. Nang ipahayag ang sentensya, narinig ang iyak ng mga pamilya ng biktima. Natupad ang katarungan para sa kanila, pero ang sakit ng pagkawala ay mananatili at hindi kailanman maghihilom. Ang hatol ay bayad para sa napakalaking krimen, pero ang kaso ng 3 bangkay sa refrigerated container ay mananatili magpakailanman bilang babala. Pinapaalala nito na sa likod ng mga pangako ng madaling trabaho at mataas na sahod ay maaaring nakatago ang nakamamatay na bangin. Ang presyo ng pagiging mapaniwalain ay minsan hindi lamang luha kundi buhay mismo. Tapos na ang investigasyon. Pero ang laban para sa tunay na katarungan para sa mga namatay at ang pagpapagaling sa mga sugat ng mga nabubuhay ay ngayon pa lamang nagsisimula.